Mga kaluluwang hindi matahimik sa lumang simbahan. Matagal na itong iniwan ng mga tao matapos ang isang trahedya. May babaeng Madre raw na namatay dito, dala ang lihim ng kasalanan. Tuwing alas 12 ng gabi, maririnig ang pag-iyak mula sa loob. Walang nagtatagal sa simbahan kahit ang mga matatapang. Hanggang sa dumating si Padre Ramon, pari mula sa Maynila. May misyon siyang buhayin muli ang simbahan. Ngunit hindi niya alam may kaluluwang nag-aabang sa kanyang pagdating. Sa unang gabi ng misa, biglang namatay ang lahat ng kandila. May tinig na nagmumula sa gitna ng altar. Patawarin mo ako. Sabi ng tinig. Tumigil sa pagdarasal si Padre Ramon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino ka? Mahina niyang tanong. Ako si Sister Teresa, ang nagkasala sa loob ng dambanang ito. Napaatras ang pari, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang pananalig. Sinimulan niyang dasalan ang kaluluwa, umaasang mapatawad ito. Ngunit habang nagdarasal, naramdaman niyang may malamig na kamay sa kanyang balikat. Hindi pa ako makaalis. Patawad. Bulong ng kaluluwa. Sa bawat dasal ni Padre Ramon, lumalakas ang hangin sa loob ng simbahan. Salamat sa kapatawaran. Sabi ng kaluluwa bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng gabing iyon, tumulong muli ang kampana ng simbahan. Ngunit sa hangin, may tinig pa ring bumubulong ng pasasalamat. Muling binuksan ni Padre Ramon ang simbahan para sa lahat. Walang nakakaalam kung totoo ang kaluluwang nakita niya. Ngunit gabi-gabi, may nag-aalay pa rin ng bulaklak sa tabi ng altar. At tuwing Oktubre, parang naririnig ang mahina niyang pag-aawit ng dasal. Hindi na siya nagpaparamdam, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili. Ang kaluluwang hindi matahimik ay natagpuan na rin ang kapatawaran